Yun guys, may isang maliit na kubo. So, ang may-ari ng kubo dyan ang nakapagsabi na meron daw bata na nakita dito noon. Matagal na nakikita ang bata dito na nagkagutay-gutay na yung katawan. So, sana nandito yung tao dito saka ating Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. So, kamusta pa kayong lahat dyan? So, welcome back ulit no sa ating YouTube channel, John Ghost Hunter. So, ngayong araw mga idol, andito ako sa bundok mga idol kasi merong kwento dito sa bundok na to na sobrang nakakatakot at saka nakapanindig balahibo. Kasi noon daw dito, meron daw bata dito na dinukot at dito dinala. Tapos pinugutan ng ulo yung bata. Tapos mga idol, yung katawan ng bata nagkagutay-gutay na nung nakita ng may-ari ng bundok na to. So yun guys, pupuntahan natin tong bundok at ipapakita ko sa inyo kung saan dinala ang bata at kung saan nangyari ang ganong klaseng krimen. So medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog no kasi sa sama ng panahon dito sa amin, medyo mahigit isang buwan na yatang umuulan dito. At saka meron pa nga akong solar, dalawang solar galing kay Ma'am Mariana na hindi pa na ibigay sa dapat bigyan kasi hindi matawiran ng ilog doon patungo sa bibigyan ko doon, kaya medyo sa tagalang panahon hindi ko pa nabigay. So yun guys, sabay niyo ako dito ngayon at ipapakita ko sa inyo ang area kung saan nangyari ang ganong klaseng krimen. So isa na lang itong kwento guys ha, sa bundok na to kung gaano katakot ang nangyari dito. So tara, puntahan na natin at ikutin tong buong area no, sa tagal nang hindi tayo nagsasama. So shout out nga pala kay Kambal Tuko ko, Idol Dongs Hunter 69. So sobrang busy siya ngayon. So siya yung best friend ko. So sa mga nagtatanong dyan kung kamusta na daw kami, so okay lang kami ni Idol Dongs, okay rin yung samahan namin, okay lang din siya at saka sobrang busy niya at saka busy din ako sa trabaho, tapos masama yung kalagayan ng panahon kaya hindi kami nagsasama. Ayun guys, papasok na tayo dito sa loob. Itong daanan na to, dito tayo papasok. So tara. Sin guys, kung nakikita nyo, so ito na ngayon ang bagong bagong vlog ko no. So ito nang bagong vlog ko, mga kwento na lang ng area ang pupuntahan ko, hindi na ako mag-explore ng mga iba-ibang elemento kasi hindi na ako pinapayagan ng misis ko na mag-explore, lalo na kung gabi. Kaya ngayon, mga kwento na lang sa mga area kung saan may nangyayari ang pupuntahan ko. So ito na yung bagong content ko, sana supportahan nyo. So, patuloy na tayo. Yun guys, yun. Tingnan nyo itong napaka-creeping daanan. Yan. So, napaka-creepy ang daan dito. So ang may-ari dito ang nagsabi sa akin na meron daw dito, merong bata na pinugutan ng ulo at saka nagkagutay-gutay na yung katawan ng bata. So yung katawan lang ng bata ang nakikita dito. So nasan kaya yung ulo ng bata, kinain kaya niya o ano kaya? So hindi natin alam kung ano ang tunay na kwento. Puntahan lang natin at explorein. Napaka creepy dito. Puro makikita dito, mga uway. So ito yun, mga uway, saka mga malaking puno ng kahoy.
So shout out muna tayo no kay Ma'am Mariana at saka kay Ate Jeneline Tikson. So shout out sa iyo ate, kamusta na po kayo? Saka marami pa kay Ate Elsa Rago, kay Liza Abad, sa mga solid followers ko, solid supporters ko na palaging nanonood at sumusuporta sa mga ginagawa kong mga video. Shout out po sa inyong lahat. Thank you po sa walang sawa niyo suporta sa YouTube channel ko. Hanggang ngayon nandito pa rin kayo. In this may isang maliit na kubo. So, ang may-ari ng kubo dyan ang nakapagsabi na meron daw bata na nakita dito noon. Matagal na nakikita ang bata dito na nagkagutay-gutay na yung katawan. So, sana nandito yung tao dito saka ating ma-interview at makausap no. Ito yung trabaho niya, katulad din sa amin yung trabaho niya. Isang self-employed lang yung trabaho niya. Parang wala siya dito ngayon. So siya sana yung makapagsabi kung gaano katotoo yung mga kwento nila, mga sabi-sabi nila na meron daw bata dito na nagkagutay-gutay ng katawan. Ayun guys, walang tao dito. Walang tao sa kanyang kubo. So isa lang itong silungan kapag umuulan, itong kubo na to. Hindi ito tirahan niya. Dito lang siya nagtrabaho. Yan. Yan guys oh. Dito lang siya nagtatrabaho. Wala siya dito ngayon. So nakikita nyo dito sa buong paligid, puro malalaking puno ng kahoy ang nandito. Sa itong malaking gubat. Ano kita nyo dito? Yan. So kawawa ang batang yun kasi natagpuan na lang siya dito na nagkagutay-gutay na yung katawan niya. Sino kaya ang gumagawa nun mga idol? So ngayon pa lang, ngayong araw na to, medyo nakakatakot itong area na to, lalo na kayo kung gabi no. Grabe siguro tong area na to. Grabe nakakatakot siguro tong area na to, lalo na kung gabi. Yan. So patuloy tayo doon sa unahan para makita nyo ang buong paligid dito. So, shout out din sa misis ko na palaging sumusuporta sa lahat na ginagawa ko. Lahat ng mga ginagawa, nandyan siya palagi. So shout out sa iyo, mama. So mama kasi yung tawagan namin ng misis ko. I love you, ma'am.
please guys, suportahan nyo itong bagong content ko na pupunta na lang sa mga sa mga lugar kung saan may mga kwentong nangyari, mga nakaraan na nakakatakot na nakaraan na nangyari sa mga area. Kasi maraming lugar dito na nakakatakot. Meron mga merong panahon pa ng mga hapon. So marami. Kaya pupuntahan natin 'yon para ipakita ko sa inyo ang mga kwento noon ng matagal ng panahon na nangyari. Guys, shout out muna natin si Ate Gings Miliano, nakalimutan ko. So guys, hanggang dito na lang tong video na to guys. Hanggang dito lang siguro tong video na to, no? Kasi hindi natin nakakausap yung may-ari dyan. Kung saan nakikita nila yung nagkagutay-gutay ng katawan ng bata. Hindi natin nakikita. At saka sabi niya dito lang daw sa bundok na to. So, hindi natin nakita ang exact location kung saan talaga na nakita. Parang nag-iba yung camera ko. Parang may nakatabo na nakatabo na pugs, pero walang pugs dito. Walang pugs. So abangan nyo lang susunod kong kwento at pupuntahan kong mga area mga idol. So maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Thank you po talaga and God bless po.